I think many of us, when we get hurt or when we are afraid or disappointed, we have the tendency to hide. Or sometimes we also distance ourselves from other people. Kapag tayo ay takot, nasaktan o kaya nabigo, lumalayo tayo, nagtatago tayo. And that is what we have seen today in our gospel, that the disciples were hiding. They were hiding behind closed doors. And why are they hiding? Not only because they were afraid of the Jews. Kasi kung ano man yung ginawa kay Jesus, pwedeng gawin sa kanila bilang alagad ni Jesus. But I think the disciples were also hiding because they were also afraid of Jesus. Because they had promised to be with Jesus even during times of difficulties and sufferings, and yet they had betrayed and abandoned their master. Sila din marahil ay takot kay Jesus kasi kanilang iniwan si Jesus nung panahon na siya ay nag-aagaw buhay sa krus. But look at what happened today in our gospel. Ang sabi ng ating gospel is that when the disciples were hiding behind closed doors, Jesus came and stood in their midst. Jesus came and stood in their midst. Let us imagine how the disciples felt when they saw their master alive in front of them. Ano kaya yung naramdaman ng mga alagad na yung kanilang iniwang Panginoon ay buhay at nasa kanilang mismong harapan? And at the same time, let us also think how Jesus felt when He was in front of these disciples who had abandoned Him. Ano rin kaya ang naramdaman ni Jesus na kaharap niya yung mga alagad na nang iwan sa Kanya sa panahon ng kahirapan? But when we look at our gospel, Jesus did what was unthinkable. Ano ba yung ginawa ni Jesus? 3 things. Number 1, Jesus greeted them with peace. Yan ang unang ginawa ni Jesus nung siya'y nakatayo sa harapan ng kanyang mga alagad. He told them, "Peace be with you." Remember, this Jesus whom they betrayed and abandoned greeted them with peace. Pwede namang hindi na magpakita si Jesus sa kanyang alagad. Total, hindi sila nagpakita kay Jesus nung siya'y nag-aagaw buhay sa krus. Pwedeng hindi niya siputin yung kanyang mga alagad. Pero hindi. Today in our gospel, Jesus appeared before the disciples and He said, "Peace be with you." Pero magandang paalaala rin yan sa atin. Kasi yung presence of Jesus is not only giving peace to the disciples, but also comforting them in their fears. Hindi lamang nagbibigay ng kapayapaan sa mga alagad, kung hindi kahinahunan sa lahat ng kanilang mga takot sa buhay. Kasi pwedeng yung pagdating ni Jesus ay hindi niya ipakita. Pero pwede din siya'y nandoon, nakatayo lamang sa harapan ng kanyang mga alagad, and yet He was not saying anything. Pero hindi. In our gospel, Jesus spoke, and what did He say? "Peace be with you." Siguro kung tayo si Jesus at kaharap natin yung mga tao na nang iwan sa atin sa panahon ng pangangailangan, ano yung ating sasabihin? Ang tanong, meron ba tayong sasabihin? Kasi baka sometimes we are simply there, pero we want the other person to feel guilty of what he or she has done to us. Hindi nga tayo nagkasalita, pero pinaparamdam naman natin sa ating kapwa na tayo ay galit, na tayo ay dismayado, na tayo ay napipikon. Pero look at what Jesus did. He spoke to them. Pero ang lumabas sa bibig ni Jesus ay hindi sama ng loob. Ang lumabas sa bibig ni Jesus ay hindi paghihiganti o galit sa kanyang mga alagad. Ang lumabas sa bibig mismo ni Jesus ay kapayapaan.
And that is not for Jesus, it's for the disciples because that is what they need. Siguro yun ang unang ating tignan. What does our presence say to other people? Kapag tayo ba ay dumating, ano ang dating natin sa ating pamilya, sa ating kapwa? Kasi baka kapag tayo ay dumating, lahat takot. Baka kapag tayo ay dumating, lahat umaalis. Baka kapag tayo ay dumating, lahat ay kinakabahan. Bakit? Kasi hindi nila alam ano ba ang magmumula mismo sa ating bibig. But not Jesus. Even if He was abandoned by His own disciples, Jesus appeared to them not to make them feel guilty, but to give them peace. Ito rin yung ating tignan sa ating buhay. What do we need now from Jesus? Katulad din ba ng mga alagad, do we also need healing? Do we also need forgiveness? Do we also need peace? Alam ni Jesus ang pangangailangan ng mga alagad at yon ang kanyang unang ibinigay sa kanila, kapayapaan. Number one, Jesus greeted them with peace. Second, Jesus showed them His hands. Yan ang pangalawang ginawa ni Jesus according to our gospel. Ang sabi dito, He showed them His hands and His sides. Let us not forget that the wounds of Jesus during that time were very fresh. Kabubuhay pa lamang ni Jesus, nandoon pa sa kanyang kamay at tagiliran yung kanyang sariwang sugat. Pero that is the proof that His suffering and death are real. Hindi katang-isip yung kanyang mga sugat. Hindi gawa-gawang kwento yung kanyang kamatayan sa krus. Pero the question is, why did Jesus show these things to His disciples? Why did He embrace suffering and even death? No other than because of love, pag-ibig. Don't expect, my dear friends, love to be easy. Huwag nating asahan na yung pag-ibig magiging madali. Kasi kapag tayo ay nagmamahal, darating sa punto na tayo mismo nakasakripisyo, tayo mismo nasusugatan, tayo mismo ay maaaring maapektuhan ng mga taong ating minamahal. Because if we do not love that person, definitely that person cannot hurt us. Hindi pwedeng makasakit sa atin ang tao na ating hindi minamahal o pinahahalagahan sa buhay. And that is the reason why Jesus had showed them His hands and His sides. Hindi para sila'y konsensyahin, but to remind His disciples that even if they were weak, even if they were afraid, Jesus loves them. Mahal pa rin sila ni Jesus. Siguro yan ang pangalawang ating tignan. Katatapos lang po ng Holy Week, marami tayong ginawa. Bisita iglesia, maaaring merong Session of the Cross, maaaring iba sa atin ay nagdasal ng rosaryo, dumalo ng triduum, iba't iba yung ating mga tradisyon. The question is, have we really felt the love of God for us? Yung concrete love of God for us. Kasi yan ang pangalawang pinakita sa atin ng Ebanghelyo sa ngayon. Not only Jesus giving them peace, but second, Jesus showing them His hands and His side, so that the disciples will understand how much Jesus loves them. Sana naintindihan talaga natin, tumamo talaga sa isipan natin kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. Because that is also what God is expecting from us. Kaya nga ang ating laging sinasabi, when we talk of love, it is a conscious choice, daily commitment, and persistent action that requires dedication beyond fleeting feelings. Let me repeat the last part. Beyond fleeting feelings. Kasi tayo, kapag nagmahal, minsan nawawala agad yung pag-ibig. Kapag wala na doon yung emosyon. Pero ano yung ating pwedeng matutunan mula kay Jesus? Bahagi ng pag-ibig yung pagdurusa. At bahagi ng pagdurusa yung pagbibigay ng lahat-lahat
sa mga taong ating iniibig. Do not expect love to be easy. Because if you don't want to get hurt, do not love. Bahagi ng pag-ibig yung pagdurusa. Bahagi din yung pag-aalay mismo ng ating buhay kapag tayo mismo ay nagmamahal. Second, in our gospel, Jesus showed them His hands and His sides to remind the disciples that His love is real and concrete. Sana tayo din, yung ating pag-ibig, hindi lang basta concept, hindi lang basta promises, hindi lang basta words. Sana like that of Jesus, let our love be real and concrete. Dapat ramdam din yan ng ating pamilya at ng ating mga mahal sa buhay. Let me end our reflection with words of Jesus to Saint Faustina sa kanyang diary. Ang sabi sa kanya ni Jesus, "Look into my heart and see there the love and mercy which I have for humankind, and especially for sinners. Look and enter." That last part I think is very important. Look and enter. Mga kapatid, wag lang nating tignan ang awa ng Diyos. Pasukin natin yung awa ng Diyos para maramdaman natin yung kanyang awa at mababat tayo sa kanyang awa. Para katulad ni Jesus, tayo din mismo ay maging maawain sa ating kapwa. Today, when Jesus came and stood in the midst of the disciples, He did three important things. Number one, He greeted them with peace. Sana yung ating presence would give peace to others. Second, Jesus showed them His hands and His side. Let our love be real and concrete like that of Jesus. And third, Jesus breathed on them. Sana kung ano yung ating tinanggap mula kay Jesus, yun ang ating ibahagi at ibigay sa ating kapwa. We receive mercy, but let us also become agents of mercy to one another. Let us not only look at God's mercy, let us enter into His mercy. Amen.